October 2022, pumutok ang balita tungkol sa isang matandang babae na hindi na muling nakita pa matapos itong pumasok sa kanyang trabaho sa isang rubber plantation. Makalipas ang 2 araw na paghahanap sa babaeng ito, nakakapanglumo ang natuklasan ng kanyang mga kaanak. Natagpuan nila sa kagubatan ng isang dambuhalang reticulated python na sa sobrang laki ng tiyan sa kanilang tansya, isang malaking bagay ang kinain nito. Nang biyakin nila ang tiyan ng naturang ahas, tumambad sa kanila ang mapait na katotohanan. Ako po si Royzy and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Si Jara ay isang 54 years old na matandang babae na naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa isang maliit na village sa Jambi Province, West Sumatra sa Indonesia. Noong October 21, 2022, nagpaalam siya sa kanyang pamilya na papasok na sa kanyang trabaho para sa araw na yon. Ilang dekada lang nagtatrabaho ang matanda sa isang rubber plantation. Halos maghapon na naman ang kanyang gugugulin sa kanyang trabaho sa kagubatang ito, pero nakasanayan na niya ang ganito. Bilang rubber tapper, kinukuha nila ang dagtan ng mga rubber tree. Iniipon nila ito. Kalaunan ay dadalhin ito sa planta upang may proseso. Ang Indonesia ay isang agricultural country na nakaasa sa kanilang mga produkto upang mapanatili ang kanilang napakagandang ekonomiya. Ang mga plantation na katulad nito na pinagtatrabahuhan ni Jara ay kadalasang matatagpuan sa mga bundok na napapalibutan ng mga kagubatan. Mayaman ang Jambi Province sa mga kagubatan katulad nito, kung saan napakaraming mga mababangis na mga hayop ang naninirahan. Dahil na rin sa pagtaas ng populasyon ng mga tao, kadalasan ang mga hayop at ang mga tao ay nakikipagkompetensya sa isa't isa. Dahil malaking bahagi na ng mga kagubatan ang kinalbo na rin naman ng mga tao. Ang ilan sa mga mababangis na mga hayop, nakikipagsiksika na kung saan nakatira ang mga tao. Madilim pa lamang ay umalis na si Jara sa kanilang bahay. Mag-isa niyang tinatahak ang madilim na kagubatan na tanging liwanag lamang ng buwan ang tumatanglaw sa kanyang daraanan. Kumikita lamang ang matanda ng halos 100 piso sa isang araw, kaya naman kinakailangan niyang kumayod ng mas mahabang mga oras upang makapag-uwi ng sapat na pera pambili ng pagkain para sa kanyang pamilya. Sa mga plantation na katulad nito, hindi siya nakakasigurong may trabaho pa siya kinabukasan kahit pa nga ilang dekada na siyang nagtatrabaho dito. Wala silang kontrata at lalong nang wala silang benepisyo mula sa kumpanya nito. Gayunpaman, sinasamantala pa din na mga katulad ni Jara ang ganitong trabaho dahil sa hirap ng buhay. Nang makarating sila sa planta, nagsimula na ang mahabang araw ng matandang babae. Habang seryoso sa pag-aalis ng balat ng rubber tree, hindi napansin ng babae na mayroon na palang nakaambang panganib sa kanyang paligid. Ilang saglit lamang ang lumipas. Nakaramdam ng sakit si Jara sa kanyang likuran. Parang pinipiga ang kanyang katawan ng mga oras na yun, kaya naman nabitiwan niya ang kanyang hawak na kutsilyo. Biglang namuo ang takot sa kanyang mga mata nang mapagtanto niya na isang dambuhalang sawa pala ang kumagat sa kanya. Mabalasik ang mga mata ng mga ahas na ito. Walang awa nitong sinakmal ang matandang babae at pagkatapos ay unti-unti nang ipinulupot ang malaki at matigas na katawan nito sa matandang babae. Unti-unti nang nanghihina si Jara. Ramdam na ramdam niya ang bawat sakit habang pumupulupot na sa kanyang buong katawan ang napakalakas na katawan ng sawa na sa kanyang tansya ay nasa 22 talampakan ang haba. Nahihirapan ng huminga ang matandang babae dahil pahigpit na ng pahigpit ang pagkakalingkis ng ahas. Pakiramdam niya ay mababali na ang kanyang mga buto sa buo niyang katawan. Pinilit niyang kumawala sa mabangis na hayop. Nagpumigla siya at ginamit ang kanyang buong lakas.
Sa kanyang pagpupumiglas ay natanggal ang kanyang suot na tsinelas at ang suot niyang balabal. Pero wala nang nagawa pa si Jara. Wala siyang laban sa napakalakas na halimaw na sumakmal sa kanyang katawan. Tuluyan na siyang nawalan ng malay habang patuloy pa rin ang higanteng ahas sa paghigpit sa pagkakalingkis sa wala ng buhay na katawan ng matandang babae. Isang nakakalungkot na pangyayari, isang trahedya ang naganap. Pumanaw si Jara nang walang nakakakita sa kanya. Walang sino man ang nakakaalam sa hirap at sa malagim na sinapit ng matandang babae. Samantala, ang kanyang mga katrabaho ay abala rin naman sa kanilang mga responsibilidad upang kahit paano ay makapag-uwi din sila ng pera para sa kanilang mga pamilya. Nang maramdaman ng ahas na wala ng buhay ang kanyang biktima, unti-unti nitong niluwagan ang pagkakalingkis sa katawan ng matanda. Gumapang ito patungo sa ulo ni Jara. Ibinukan nito ang kanyang bibig. Sobrang laki ng pagkakabuka. Tinatansya kung kakayanin na ba niyang lunukin ang kanyang biktima. Doon nga, unti-unti nang sinimula ng hayop ang paglunok sa ulo ng matandang babae. Pababa sa kanyang katawan hanggang sa tanging paa na lamang nito ang makikita. Nakalipas pa ang ilang minuto, tuluyan ng nalunok ng buo ng higanteng sawa ang katawan ni Jara. Ang mga reticulated python ang tinuturing na pinakamahabang mga species ng ahas sa buong mundo na native sa mga bansa sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, kaya nitong humaba ng hanggang 28.5 feet. Pero bibihira ang mga pagkakataong aatake ito sa mga tao dahil mas madalas kasi ang mga daga, manok at iba pang mga hayop ang kinakain nito. Ang ahas na umatake kay Jara ay sobrang laki kaya maaaring hindi na ito nabubusog sa mga nakasanayang pagkain nito. Tila ba naging katakam-takam para sa ahas na ito ang matandang babae kaya ito ang ginawa niyang pagkain. Lumipas sa maghapon, oras na ng uwian ng mga trabahador sa plantation. Kahit anino ni Jara ay hindi nagpakita sa kanyang pamilya. Ipinagtaka ito ng kanyang asawa. Ugali na kasi nito na dediretso na sa kanilang bahay pagkatapos ng trabaho. Dahil sa hindi mapakali, naisip ng matandang lalaki na magtungo sa rubber plantation. Sinusugsod niya ang malawak na taniman ng rubber tree habang tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Sa kanyang paghahanap, natagpuan niya ang tsinelas at ang balabal nito sa damuhan. Maging ang kutsilyo na ginamit nito sa pagkuha ng dagta ng rubber tree ay nandun din, subalit wala si Jara sa kapaligiran. Sinubukan niyang tawagin si Jara sa pag-asang nasa tabi-tabi lamang ang babae, subalit nakakabinging katahimikan ang sumagot sa kanya. Hindi na mapakali ang matandang lalaki. Kinakabahan na siya sa isiping baka may nangyari na kay Jara kaya minabuti niyang umuwi upang humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Pagpatak ng dilim, patuloy pa rin sila sa paghahanap kay Jara. Lumipas ang magdamag, hindi pa rin nila matagpuan ang matandang babae. Kinabukasan, maagap na nagtungo ang asawa ni Jara sa kabayanan upang i-report sa mga pulis ang pagkawala ng kanyang asawa. Kasama ang mga pulis, mga kapitbahay at ilang mga tauhan sa plantasyon, tulong-tulong sila sa paghahanap sa nawawalang matandang babae. Makalipas ang 2 araw, isa sa mga residente sa kanilang village ang nakakita sa higanteng sawa sa masukal na bahagi ng gubat. Hindi kalayuan kung saan natagpuan ang mga gamit ng babae. Sobrang laki ng tiyan ng ahas kaya naman hirap na hirap itong gumalaw. Dito pa lang ay nagkaroon na agad ng teorya ang mga tao na posibleng ang matandang babae ang nasa tiyan ng ahas. Agad na tinaga ng isa sa mga villagers ang ulo ng reticulated python na agad nitong ikinamatay. Tulong-tulong nilang hinila sa bakanting bahagi ng gubat ang katawan ng ahas. Maraming tao ang kaagad na nagtungo upang panoorin ang mga pangyayari. Sa utos ng leader ng kanilang village, marahang iniwan ng isa sa mga lalaki ang tiyan ng malaking ahas upang alamin kung ano ang kinain nito. Kinakabahan ang lahat habang naghihintay lumabas ang kinain ng ahas na ito. Nang mabuksan na ang katawan nito,
dito na tumambad ang mapait na katotohanan. Katawan ng isang matandang babae ang laman ng sikmura ng dambuhalang hayop. Kumpirmado, ang dambuhalang ahas na ito ang kumain kay Jara. Buo pa ang katawan ng matandang babae kahit pa nga bali-bali na mga buto nito dahil sa matinding pagkakalingkis ng sawa. Hindi makapaniwala ang mga tao, lahat ay nanlumo sa kanilang nasaksihan. Isang kahindik-hindik na balita naman ito para sa pamilya ng biktima. Ayon pa sa chieftain ng village, maraming mga report na mga sightings ng mas malalaki pang mga ahas sa kanilang lugar. Pero bigo silang mahuli ito, kaya naman binalot ng takot ang buong lugar sa isiping maaaring umatake rin ito anumang oras. Sa patuloy na paglala ng mga issue ng pagkakalbo ng ating mga kabundukan at mga kagubatan na siyang natural na tahanan ng mga mababangis na mga hayop na ito, napipilitan ang mga ahas na makipagkompetensya at makipagsiksikan sa ating mga tao. Maaaring sa mga susunod na panahon ay hindi na lamang si Jara ang mababalitaan natin na naging biktima ng mga mababangis na mga hayop na ito. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Muli ako po si Royce at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel.